King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1276. Nagsimula ang paligsahan. Walang alam si Zhao Feng tungkol sa Pure Spirit Sacred Water, kaya maaari na lang siyang magtanong sa iba. Hindi niya kilala ang maraming core disciple, kaya hinanap niya ang inner disciple na si Pan Hao. Brother Zhao, ano ang bagay na hinanap mo ako? Medyo maingat na tanong ni Pan Hao. Ang pagbangon ni Zhao Feng upang maging pinakamatalino na henyo ng spiritual race ay nagbigay inspirasyon sa Pan Hao. Alam niya na may malawak na agwat sa pagitan niya at ni Zhao Feng. Ano ang alam mo tungkol sa Pure Spirit Sacred Water ng spiritual race? Tanong ni Zhao Feng. Ang Pure Spirit Sacred Water ng spiritual race ay pinakamahusay na inumin pagkatapos ng isang tagumpay. Direkta kang nakapasok sa rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm, kaya ang epekto ng Pure Spirit Sacred Water sa iyo ay dapat na ilang beses sa normal na epekto. Nagsimulang ipaliwanag ni Pan Hao ang mga bagay kay Zhao Feng. Sa buod, ang Pure Spirit Sacred Water ay may kakayahang patatagin ang mga divine stage at linisin ang divine power, pati na rin ang pagpapaalis ng mga dumi mula sa katawan. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang ang kanyang saloobin ay napunta mula sa kawalang interes sa matinding interes sa Pure Spirit Sacred Water. Kung maaari siyang uminom ng Pure Spirit Sacred Water pagkatapos ng bawat breakthrough, halos mapapatatag niya kaagad ang kanyang cultivation level. Ito ay magiging isang napakalaking biyaya sa kanyang pag-unlad. Ang bawat pangkat ay may sariling natatanging mapagkukunan. Ang Pure Spirit Sacred Water ng spiritual race ay katumbas ng pulse of life ng Life Sacred Land, na hindi matatagpuan saan man. Si Zhao Feng ay nakabuo ng mas malalim na pag-unawa sa paksang ito. Sa totoo lang, ang pamamahagi ng Pure Spirit Sacred Water ay orihinal na 5 taon na ang lumipas, ngunit ito ay inilipat. Patuloy ni Pan Hao. Sa orihinal, ang Pure Spirit Sacred Water ay ipinamamahagi tuwing 10 taon. Gayunpaman, ang pamamahagi ay inilipat sa oras na ito, na ang dahilan ay malamang na si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay naging isang rank 6 True God sa isang pagkakataon, na napakalaking hakbang. Higit pa rito, tumanggi si Zhao Feng na maging isang disipulo ng mga nakatataas na echelon ng spiritual race, at ang spiritual race ay natakot na, kung walang master si Zhao Feng ay magiging nagmamadaling umabant na ang kanyang pundasyon ay magtatapos sa hindi matatag, na masayang ang kanyang talento at potensyal. Kaya, ang pamamahagi ng Pure Spirit Sacred Water ay inilipat pataas. Ngunit dahil maaga itong ipinamamahagi, mas kaunting mga lugar ang magagamit para sa pamamahagi. Tumanggo si Zhao Feng. Medyo maayos ang pakikitungo sa kanya ng spiritual race. Hindi walang kabuluhan ang pagtanggi niya sa imbitasyon ng Life Sacred Land. Hindi nakakagulat na lahat sila ay nag-iisa. Nagpunta si Zhao Feng upang hanapin sina Kong Dai at Yuan Long, ngunit sila ay nasa hiwalay din. Nagtataka ako kung makakakuha pa ba ako ng anumang Pure Spirit Sacred Water. Umiling si Pan Hao at bumuntong hininga. Ang Pure Spirit Sacred Water ay para lamang sa mga disipulo ng spiritual race sa pagitan ng rank 4 at rank 7, ngunit si Pan Hao ay isang rank 3 True God lamang. Wala man lang siyang karapatang lumaban ng pwesto. Kung masipag kang maglilinang, tiyak na makukuha mo ito. Tinapik ni Zhao Feng ang balikat ni Pan Hao. Manam. Mahigpit na tumanggo si Pan Hao. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipag-chat, napagtanto niya na si Zhao Feng ay siya ring Zhao Feng. Kahit tumaas na ang kanyang katayuan, ganoon pa rin ang pakikitungo niya kay Pan Hao. Inaasahan ko ang araw kung saan ikaw ay papasok din sa hanay ng mga core disciple. Same time na sinabi ni Zhao Feng at pagkatapos ay kumuha ng ilang cultivation na kayamanan. Tumanggo si Pan Hao. Dati, hindi siya masyadong motivated na mag-cultivate. Ngunit ang kahangahangang pagkilos ni Zhao Feng ay nagbigay liwanag sa kanyang determinasyon, at siya ay kasalukuyang nagsusumikap sa paglilinang. Ito. Tuwang-tuwa si Pan Hao na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang cultivation treasures na kinuha ni Zhao Feng ay para sa rank 5 True Gods at pataas, at maging ang rank 6 True Gods ay makikinabang ng malaki sa paggamit nito. Kahit na ang isang inner disciple na tulad niya ay hindi maaaring makuha ang kanyang mga kamay sa gayong mga mapagkukunan. Nagkwentuhan pa ng kaunti ang dalawa bago naghiwalay ng landas.
Si Pan Hao ay nagmamadaling bumalik at mag-cultivate habang si Zhao Feng ay nagplano na tingnan ang paligid ng spiritual races All-Spirit Hall. Ang All-Spirit Hall ay kung saan iniimbak ng spiritual race ang mga diskarte at kasanayan nito. Ngayon na siya ay isang ancient god, si Zhao Feng ay hindi pa nakakahanap ng pamamaraan na angkop para sa kanya. Sa sandaling lumitaw siya, isang tagapag-alaga na elder ang nagpakita at sinabi kay Zhao Feng na kailangan niyang makipagpalitan ng mga kontribusyon para sa mga diskarte ng spiritual race. Si Zhao Feng ay nakagawa ng mga misyon bilang isang periphery disciple, kaya medyo pamilyar siya sa mga kontribusyon na puntos. Gaano karaming mga puntos ng kontribusyon ang kinakailangan upang ipagpalit para sa isang pamamaraan na angkop para sa isang ancient god? Tanong ni Zhao Feng upang makakuha siya ng ideya sa mga gastos. 100,000 hanggang 200,000. Ang mga salita ng tagapag-alaga na elder ay nagpagulo sa isip ni Zhao Feng. Agad na umalis si Zhao Feng. Ang mga contribusyong puntos na naitayo niya bilang isang periphery disciple ay umabot lamang sa humigit kumulang 100. Bagamat isa na siyang core disciple at maaaring makakuha ng mas mataas na antas ng mga misyon na nag-aalok ng mas maraming puntos ng kontribusyon, ang pagkuha ng higit sa 100,000 ay mangangailangan ng hindi kapani-paniwalang tagal ng oras. Ang All-Spirit Hall ay nagkataon na mayroong isang pamamaraan na nililinang ang 5 elements at maaaring hayaan ang isa na makapasok sa antas ng God Lord. 500,000 kontribusyon na puntos. Ang tagapangalagang elder ay nagmensahe kay Zhao Feng habang siya ay aalis. Isang pamamaraan na maaaring hayaan ang isa na makapasok sa antas ng God Lord. 500,000. Agad na naintindihan ni Zhao Feng at nag-click sa kanyang dila. Sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kahalaga ang isang angkop na pamamaraan ng paglilinang ng ancient god. Ang mga ordinaryong lamang ay nagkakahalaga ng 100,000 ilang mga kontribusyon na puntos, ngunit isa lamang ang kanilang dadalhin sa rank 9 sa pinakamaraming. Ang mga pamamaraan na maaaring linangin hanggang sa antas ng God Lord ay halos hindi mabibili ng salapi. Walang nagmamadali. Kakalusot ko lang sa rank 7. May oras pa ako para maghanap ng teknik. Walang magawang sabi ni Zhao Feng. Pagbalik sa kanyang tirahan, inactivate niya ang defensive array ng palasyo at pumasok sa space-time robe dimension. Hindi ako nagmamadaling itaas ang aking cultivation. Magsikap tayo sa pagpapabuti ng aking intent energy. Nagdesisyon si Zhao Feng. Marami siyang intent. Ang mas malakas ay ang 5 elements, wind lightning, at space-time intents. Sa kanyang mga intent, tanging metal, lightning, at space ang nakaabot sa level 5. Ang natitira ay nasa ika-4 na antas, habang ang kanyang time intent ay talagang nasa tuktok lamang ng ikalawang antas. Naglabas si Zhao Feng ng maraming 5 elements intent crystals para maunawaan ang 5 elements intent habang ginamit niya ang space-time robe para linangin ang space-time intent. Iyon ay panloob na pag-unawa. Sa panlabas, ginamit ni Zhao Feng ang dugo ng Blood Flame Killing Race para palakasin ang kanyang bloodline ng Ancient Blood Devil Son. Makalipas ang halos 100 araw, tinapos ni Zhao Feng ang kanyang paglilinang. Ang 5-element intent at wind lightning intent ay itinaas lahat sa level 5 habang ang time intent ko ay tumaas sa level 3. Si Zhao Feng ay lubos na nasisiyahan sa mga resulta. Sa lahat ng 5 sa 5 elemento ay umabot sa level 5, ang kanyang lakas ay nabigyan ng malaking tulong. Siyempre, ang kanyang intent energies ay mabilis na nadagdagan lalo na dahil ang kanyang cultivation ay napakataas. Mula nang siya ay nakalusot, hindi na siya gumugol ng maraming oras na itaas ang mga antas ng kanyang mga intent. Halimbawa, kung pipiliin ni Zhao Feng na unawain ang anumang ordinaryong layunin, kakailanganin niya lamang ng ilang araw upang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman. Ngayon dapat ang araw na ipamahagi ang Pure Spirit Sacred Water. Umalis si Zhao Feng sa kanyang palasyo. Brother Feng, lumabas ka na rin sa wakas. Ngayon ang araw na ipapamahaji ang Pure Spirit Sacred Water. Hinihintay na siya ni Zhao Yufei sa labas. Ang dalawa ay pumunta sa gitnang plaza ng Core Disciple Region. 4 na round fighting stages ang itinakda sa plaza. Maraming mga alagad ng spiritual race ang natipon sa paligid ng bawat isa. Tingnan mo, sina Zhao Feng at Zhao Yufei. Nainggit ako. Isang talentadong lalaki at isang magandang babae. Perfect match ito.
Ang pagdating ni na Zhao Feng at Zhao Yufei ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Si Zhao Feng ang pinakamatalino na henyo ng spiritual race habang si Zhao Yufei ang number 1 beauty ng spiritual race. Siya rin ang pinakatalentadong babaeng disipulo ng spiritual race. Ang ilang mga inner disciple ay labis na naiinggit at humahanga sa dalawang ito. Tiningnan ng ilan sa malalakas na core disciple si Zhao Feng na may malamig na tingin ng puot. Ang kanyang lakas ay hindi maarap. Tanging ang True God Nuji at ang True God Jigang, mga taong nakipag-away kay Zhao Feng, ang tumanggap sa kanya ng may malalim na paggalang. Siya si Zhao Feng. Malamig na tumitig ang nakatatandang kapatid ni Jin Wei na si Jin Kun. Gusto niyang makahanap ng pagkakataon na hamanin si Zhao Feng dati, ngunit hindi pa umuuwi si Zhao Feng. At sa patimpalak na ito para sa Pure Spirit Sacred Water, ang kanyang paglilinang ay hindi katulad ng kay Zhao Feng, kaya hindi sila magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Zhao Feng. Siya ang naging rank 6 True God sa isang pagkakataon. Isang gwapo at may yelong mukha na binata ang bumaril kay Zhao Feng nang walang pakialam na sulyap. Ano? Hindi rin iniisip ng Ancient God Eyes Origin ang pag-atake sa kanya, tama ba? Biro ng isang rank 7 Ancient God of the Spiritual Race. Ang ibang mga tao sa lugar ay agad na nagpanteng ang kanilang mga tainga. Ang Ancient God Eyes Origin ay ang pinakamalakas na kababalaghan ng huling henerasyon. Siya ay naging isang rank 7 Ancient God, ngunit kaya na niyang talunin ang mga ordinaryong Ancient Gods ng spiritual race. Ang spiritual race ay naglagay ng mataas na pag-asa sa Ancient God Eyes Origin, at dati, isa siya sa mga eksperto na may pinakamataas na pagkakataon na makuha ang kamay ni Zhao Yufei. Nako, kahit ang isang tulad ng Ancient God Eyes Origin ay sinalubong ng tahasang pagtanggi mula kay Zhao Yufei. Ngayon, ang lalaking pinaboran ni Zhao Yufei ay direktang pumasok sa rank 6 at naging pinakamalakas na henyo sa kasaysayan ng spiritual race. Lahat ng nasa ilalim ng Ancient God ay isang langgam. Ang Ancient God Eyes Origin ay buong pagmamalaking ipinahayag. Talagang 5-star faction ito. Mayroong hindi bababa sa 10 rank 7 Ancient Gods dito. Sinuri ni Zhao Feng ang rank 7 Ancient Gods sa paligid ng 4 na yugto ng pakikipaglaban. Ang mga Ancient God na ito ay bata pa. Ang spiritual race ay malamang na mayroon ding ilang Ancient God na hindi na mga disipulo at natural na walang karapatang makipagkompetensya para sa Pure Spirit Sacred Water. Kalokohan. Hindi tayo pinapansin ng batang ito. Sa yugto ng rank 6 True God, isang astig na kabataan na may malaking katawan at makapal na mga braso ang nagreklamo. Si Zhao Feng ay isang rank 6 True God, ngunit pagdating niya, pumunta siya upang suriin ang yugto ng rank 7 Ancient God. Naniniwala ang rank 6 True Gods na ito na hindi sila sineseryoso ni Zhao Feng. Ilang sandali pa, dumami ang mga alagad ng spiritual na lumitaw sa plaza. Halos lahat ay naririto, na ang tanging exception ay ang napakaliit na bilang ng mga tao na nasa labas ng misyon at hindi nakabalik. Maaga ang pamamahagi ng Pure Spirit Sacred Water na ito, kaya nahati ang bilang ng mga magagamit na pwesto. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Isang malakas na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Agad na tumahimik ang lahat ng naroon. Ang elder na namamahala sa patimpalak na ito ay isang prestihiyoso at iginagalang na elder ng spiritual race. Napakalakas din niya. Siyempre, palihim pa ring nanunood sa paligsahan na ito ang natitirang bahagi ng spiritual race sa itaas na antas. Pagkatapos ng patimpalak na ito, mayroon akong isa pang bagay na iaanunsyo. Mataimtim na ipinahayag ng Ancient God Elder. Agad na nagsimulang mag-isip ang mga tao. Hindi maliit na bagay kung ito ay ipahayag sa harap ng napakaraming mga disipulo ng spiritual race. Ngayon, hayaan ang Pure Spirit Sacred Water Contest magsimula. Ang mga tao ay agad na nagsimulang mag-buzz sa Saturday. Ang lahat ay nahihirapang pigilan ang kanilang kaguluhan. Swoosh! 4 na elder ang biglang namahaji sa 4 na yugto ng labanan. Bago magsimula ang mga laban, ang mga kalahok sa bawat yugto ay kailangang gumuhit ng palabunutan. Ngayon, simulan ang labanan ayon sa bilang na iyong iginuhit. Ang bawat tao ay kailangang makipaglaban sa iba. Sa huli, mararanggo ka ayon sa bilang ng mga tagumpay.
Halos hindi pa nagsasalita ang officiating elder nang umakyat sa entablado ang isang astig na kabataan. Sino ang una kong kalaban? Bilisan mo at bumangon ka dito. Pinagmamasdan ng kabataan ang mga tao na may mapagmataas na mga mata habang siya ay umuungal. Hindi ko akalain na si Bao Yuan ang magiging number 1. Iniisip kung sino ang kalaban niya. Ito ay magiging isang kapahamakan para sa kanila. Nagsimulang mag-chat ang mga tao sa ibaba. Si Bao Yuan ay ang pinakamataas na rank 6, isa sa pinakamalakas na kakompetensya sa yugtong ito. Swish! Lumitaw si Zhao Feng sa tapat ng Bao Yuan. Agad na tumahimik ang karamihan. King of Gods, Kabanata 1277. Ang pag-unlad ni Zhao Yufei. Ito. Siya. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Bao Yuan. Kanina, nagalit siya sa katotohanang binibigyang pansin lamang ni Zhao Feng ang mga ancient god habang binabaliwala ang rank 6 true gods. Gayunpaman, wala talaga siyang kumpiyansa na talunin si Zhao Feng sa isang patas na tunggalian, maliban na lang kung si Zhao Feng ay nasugatan o napagod sa pakikipaglaban sa maraming laban. Hihihi, hindi ko akalain na sina Bao Yuan at Zhao Feng ang magiging number 1 at number 2. Kung ang dalawang makapangyarihang tao na ito ang mauna, tataas ang tsansa nating manalo. Tama iyan. Kung mas matindi ang kanilang laban, mas mabuti. Medyo natawa ang ilang core disciples sa kanilang sarili. Ang aking numero ay medyo malayo. Hanggat tinitipid ko ang aking lakas, kapag naubos na ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa ilang laban, may pagkakataon akong talunin siya. Sabi ni Zhang Yutong sa sarili. Matapos matalo ni Zhao Feng, nagsanay siya ng husto. Ang kanyang lakas ay lubhang nadagdagan, at siya ay gumawa ng lubos na may sensinang paghahanda. Mahihirapan akong makipag-away sa iyo. Galit na sumigaw si Bao Yuan. Dahil hindi maiiwasan ang labanang ito, hindi siya matatalo sa mga tuntunin ng saloobin. Sana maging karapat-dapat kang labanan ako. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang kalmado at walang pakialam na ugali na ito ay nagbigay ng hindi nakikitang panggigipit sa iba pang rank 6 true god. Galit na ngumuso si Bao Yuan. Ang pinakaayaw niya ay ang tingin ng ibang tao sa kanya. Boom! Isinaaktibo ni Bao Yuan ang kanyang bloodline, ang kanyang katawan ay lumaki ng halos 10 beses na mas malaki upang maging isang napakalaking itim na balahibo na unggoy. Kasabay nito, isang napakalaking madilim na dilaw na martilyo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang martilyo na ito ay naglabas ng enerhiya na lumalaban sa limitasyon ng isang average na kalidad na divine weapon. Ngunit si Zhao Feng ay mukhang lubos na hindi nababagabag. Hindi niya inactivate ang kanyang bloodline o kumuha ng divine weapon. Ang mga taong palalo ay hindi nabubuhay ng matagal. Isang mabangis na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Bao Yuan habang iniaagaw niya ang kanyang martilyo kay Zhao Feng. Bago lumapag ang napakalaking martilyo, dumilim ang kalangitan nang biglang bumalot ang napakalaking pressure sa paligid ni Zhao Feng. Swish! Inactivate ni Zhao Feng ang kanyang sacred lightning body at ipinalibot ang kanyang 5 elements tribulation lightning divine power. Biglang naging madilim na dilaw ang 5 kulay na kidlat sa paligid niya at pumulupot sa kamao ni Zhao Feng. Earth Lightning Divine Fist. Binago ni Zhao Feng ang kanyang 5 elements tribulation lightning divine power sa Earth tribulation lightning divine power at sinuntok. Boom! Bang! Isang malakas na kalabog ang umalangaw sa ibabaw ng entablado. Thump! Thump! Napaatras si Bao Yuan ng 2 hakbang. 5 elements intent. Nanlamig ang mukha ni Bao Yuan sa gulat. Ang nakapalibot na rank 6 true gods ay medyo nalungkot din. May mga malakas at mahina na intent. Ang alinman sa 5 element intent sa sarili nitong ay sobrang ordinaryo, ngunit kapag magkasama silang lahat, lumikha sila ng isa sa pinakamalakas na intent. Ang kakayahan ng 5 elements na mag-convert sa isa't isa ay isa sa mga natatanging katangian ng intent na ito. Kahit na ang Earth intent ni Zhao Feng ay nasa level 5 lamang, pagkatapos ng conversion, mayroon itong kapangyarihan na level 6. Swish! Pagkatapos ng suntok na ito, si Zhao Feng ay nagbagong anyo sa isang gintong kidlat at tumalon pasulong. Metal Lightning Divine Finger. Binago ni Zhao Feng ang 5 elements intent sa Metal Tribulation Lightning Divine Power at tinusok pasulong gamit ang isang daliri.
Isang nakakasilaw na kidlat ang bumaril patungo kay Bao Yuan na parang isang matalim at hindi nababasag na sandata. Ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas pa rin, kahit na walang divine weapon. Si Bao Yuan ay may hindi magandang tingnan habang itinataas ang kanyang divine weapon sa pagtatangkang harangin ang daliri ni Zhao Fang. Ngunit ang daliring ito ay napakabilis. Swoosh! Isang madugong butas ang lumitaw sa balikat ni Bao Yuan, kung saan bumulwak ang dugo. Wind Devil Hammer. Nakita ni Bao Yuan na masama ang sitwasyon at gumamit ng kasanayan sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga kamay ay baliw na hinampos ang martilyo na parang magulong diablo, at ang madilim na mga ipoy-po ay nagsimulang walisin sa ibabaw ng entablado. Panahon na para tapusin ito. Sabi ni Zhao Fang, isang hindi interesadong tingin sa kanyang mukha. Swish! Nang hindi umaasa sa kanyang space-time robe, magagamit pa rin ni Zhao Fang ang kanyang malakas na space intent para kumurap sa isang tiyak na distansya. Lumitaw sa likod ni Bao Yuan, ginawang Fire Tribulation Lightning Divine Power ni Zhao Fang ang kanyang 5 Elements Tribulation Lightning Divine Power. Heaven Incinerating Lightning Fire. Si Zhao Fang ay tumama, nagpakawala ng mga bagyo ng apoy ng kidlat sa Bao Yuan. Boom! Isang napakalaking palad ang sumugod kay Bao Yuan na parang diablo na gawa sa kidlat at apoy, na dumurog sa atake ni Bao Yuan. Ang lahat ng dugo sa katawan ni Bao Yuan ay kumukulo habang siya ay nasugatan ng nagniningas na sakit. Sa gilid lamang ng entablado ay tuluyan na siyang nakapagpatatag. Ang kanyang mga pag-atake ay mas malakas kaysa kay Bao Yuan. Ang 5-element intent ay palaging isa sa pinakamalakas na intent. Maraming rank 6 True God ang napangiwi habang nasaksihan nila ang lakas ni Zhao Fang. Kung maging si Bao Yuan ay natalo ng ganoon kadali, anong pag-asa ang mayroon sila? Napakalakas. Alam ni Bao Yuan na hinding-hindi niya matatalo si Zhao Fang, kaya bumaba siya ng stage. Pagkatapos uminom ng ilang gamot sa paggaling, umupo si Bao Yuan na naka-cross-legged sa lupa at nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga sugat. Sa taas sa langit, 3 ancient god ng spiritual race ang nanunood sa mga labanan sa ibaba. Ang 3 ancient god na ito ay iba sa ancient god na namumuno sa mga laban. Sila ay mas malakas at may higit na awtoridad. 5 elements intent, at bawat intent ay napakalakas. Angkop din ang edad niya. Piliin natin siya. Nagsimula na ang labanan ng ancient god Ice Origin. Pagkaalis ni Zhao Fang sa entablado, ang numero 3 at numero 4 na kalahok ay agad na humakbang pasulong. Tingnan mo, papunta na ang Ancient God Ice Origin. Ang Ancient God Ice Origin ay talagang isa sa pinakamalakas sa rank 7 Ancient Gods. Ang mga disipulo sa paligid ng iba pang 3 yugto ay sumulyap sa entablado ng Ancient God, at medyo ilang mga babaeng disipulo ang humirit sa pananabik. Lumingon din si Zhao Fang upang tumingin. Ice Crystal Slash. Hinawakan ng Ancient God Ice Origin ang isang espada ng yelo, na tila naglalabas ng napakalaking bundok ng yelo sa bawat slash. Ang sobrang lamig at napakalamig na presyon na kanyang pinakawalan ay halos ganap na nagyelo sa dugo at divine power sa katawan ng kanyang kalaban. Hindi man lang tumagal ng 10 palitan ang laban bago pumayag ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang paligsahan ng Pure Spirit Sacred Water ay napagpasyahan ayon sa bilang ng mga panalo. Hindi na kailangang mag-aksaya ng enerhiya sa pakikipaglaban sa pinakamahusay na mga eksperto. Halimbawa, hindi nagtagal ay napagtanto ni Bao Yuan na hindi siya kalaban ni Zhao Fang at agad siyang pumayag upang makabawi siya at makapaghanda para sa kanyang mga susunod na laban. Inilagay ni Zhao Fang ang karamihan sa kanyang atensyon sa mga labanan sa pagitan ng rank 7 ancient gods ng spiritual race. Kung tutuusin, walang sino man sa rank 6 true god stage na makakapag-away sa kanya ng seryoso. Buzz. Hindi napigilan ni Zhao Fang na buhayin ang kanyang kaliwang mata, isinasaalang-alang ang bawat detalye ng mga laban sa entablado ng ancient god, kabilang ang paraan ng pag-ikot ng divine power sa katawan ng parehong kalahok. Ang mga ancient god na lumalaban sa oras na ito ay parehong magkatugma, kaya ang kanilang labanan ay tumagal ng ilang oras. 2 kompletong hanay ng mga kasanayan sa labanan ay akin na ngayon. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaliwang mata, maaari niyang pag-aralan at muling buuin ang mga pamamaraan na ginamit ng kanyang mga kalaban.
Ang mga kasanayang nilinang ng mga henyo ng Ancient God na ito ay halos lahat ng mga dekalidad na diskarteng may mataas na kalidad. Sa All Spirit Hall, ang mga dekalidad na kasanayang ito sa pakikipaglaban ay hindi kasing mahal ng mga dekalidad na diskarte sa paglilinang, ngunit napakahalaga pa rin ng mga ito. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa laban ng mga Ancient God na ito, si Zhao Feng ay nagbabrowse sa kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Maaaring makakuha ng inspirasyon si Zhao Feng mula sa mga kasanayang ito sa pakikipaglaban upang mabago niya at mapagbuti ang sarili niyang mga galaw. Kung ikukumpara sa mga labanan sa entablado ng Ancient God, ang mga labanan ng rank 6 sa Ancient God ay nagpatuloy ng napakabilis. Natapos ang unang round, at muling umakyat si Zhao Feng sa entablado. Aaminin ko, sa pagkakataong ito, medyo katamtaman ang lakas ng kalaban ni Zhao Feng at agad na pumayag. Nagpatuloy ang mga labanan, na ang oras na ginugugol ng bawat labanan ay paunti-unti ng pekli. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng bawat labanan, ang mga kalahok ay hihina ng kaunti. Ang mga laban kung saan nagkaroon ng kaunting suspense tungkol sa kinalabasan ay halos lahat ay napagdesisyonan pagkatapos ng ilang palitan. Zhao Feng, halika. Mahigpit na tinawag ni Yuan Long mula sa entablado. Ako na naman. Masyadong abala si Zhao Feng sa mga laban ng rank 7 Ancient Gods na hindi man lang niya napansin. Swish! Agad na lumitaw ang figure ni Zhao Feng sa entablado. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay si Yuan Long. Noong unang nakilala ni Zhao Feng si Yuan Long ay isang taong may kakayahang agad na patayin ang pinakamalakas na eksperto ng Continent Zone, ang Demigod Dragon Emperor. Si Zhao Feng ay hindi man lang sulit na tingnan. Kahit na dumating si Zhao Feng sa spiritual race, patuloy na binaliwala ni Yuan Long si Zhao Feng. Kaya, si Yuan Long ang nakaranas ng matinding pagkabigla mula sa mabilis na pagtaas ni Zhao Feng. Ngunit wala sa mga ito ang nagpatalo sa kanya. Sa kabaligtaran, ang mga kaganapang ito ay nagudyok sa kanya na magpatuloy, at kamakailan lamang ay pumasok siya sa rank 6. Wind Shatter. Nagniningning ang mga mata ni Yuan Long nang may determinasyon habang pinapagana niya ang kanyang bloodline power at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Boom! Lumitaw ang mga nagyayelong bagyo sa paligid ng Zhao Feng. Ang mga bagyo ay umiikot ng pabilis at nagbubunga ng nakakabinging mga alulong. Si Yuan Long ay nakagawa ng kaunting pag-unlad. Pinapanood ng Ancient God Floating Spirit ang lahat mula sa malapit. Sa bagay, ang kanyang dalawang alagad ay sumasali sa patimpalak na ito. Si Zhao Feng ay may karaniwan niyang ekspresyon habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad at kumakaway sa nagyayelong mga bagyo. Isang malakas na enerhiya ng wind lightning ang agad na palm unit sa kanyang paligid. Kling! Basag! Ang bagyo ng yelo ni Yuan Long ay parang isang mabangis na unos na sumasalubong sa isang buhawi, agad itong napatay. Natalo ako. Tumalon si Yuan Long sa stage. Walang sinabi si Zhao Feng, sa halip ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa rank 4 True God stage. Ang yugtong ito ang may pinakamaraming tao na nakatipon sa paligid nito, halos kapareho ng bilang ng natitira sa tatlong yugto na pinagsama-sama. Ito ay dahil ang rank 4 Quasi-Gods ay kasama rin sa grupong ito. Isa sa mga taong nakatayo sa entablado sa oras na ito ay si Zhao Yufei. Ang kanyang kalaban ay isang makaranasang rank 4 True God, ngunit si Zhao Yufei ang may mataas na kamay. Gaano kalakas? Si Zhao Yufei ay muling lumakas. Tulad ng inaasahan sa numero 1 babaeng disipulo ng spiritual race. Ang mga kalapit na disipulo ay pawang pinupuri ang estilo ng pakikipaglaban ni Zhao Yufei. Zhao Yufei, mangyaring huwag akong sisihin sa pakikipaglaban para sa pure spirit sacred water. Biglang sabi ng naka-gray na lalaki na nakatayo sa tapat ni Zhao Yufei. Swish! Dalawang espada ang lumitaw sa kanyang mga kamay, bawat isa ay mas mataas sa karaniwang kalidad na mga divine weapon. Bukod dito, ang mga espadang ito ay may kanya-kanyang katangian ng yelo at apoy. Kapag ginamit ng magkasama, maaari silang magpakita ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Si Zhao Yufei ay hindi umatras, ngunit aktwal na nagdiin pasulong, ang kanyang katawan ay nagniningning na may nakasisilaw na lilang liwanag habang ang kanyang bloodline na enerhiya ay lumaki. Ano ang nangyayari?
Ang lalaking nakaabo na nakadamit ay nagawang labanan ang bloodline ni Zhao Yufei ilang sandali lang ang nakalipas, ngunit ngayon ay kumukulo na ang kanyang dugo at ang kanyang divine power ay nawawala sa kontrol. Napakalakas ng bloodline ng spiritual race. Baka umabot na ang kanyang lakas sa rank 5 quasi-god. Ang mga tao ay halos ganap na nabighani sa labanan ni Zhao Yufei. Malaki ang pag-unlad ni Yufei. Si Zhao Fang ay namangha. Masasabi niya sa kanyang kaliwang mata na si Zhao Yufei ay tunay na umabot sa antas ng rank 5 quasi-god. Ang mga ancient god ng spiritual race ay maingat ding nagmamasid sa labanan ni Zhao Yufei. Ang kanyang spiritual race bloodline ay naging mas dalisay. Siya ay isang rank 5 quasi-god. Nalampasan na niya ngayon ang pinakamalakas na quasi-god ng spiritual race. Ang mga miyembro ng ancient god upper echelon ng spiritual race ay tuwang-tuwa. Bagamat may kamangha-manghang talento si Zhao Fang, wala pa rin siyang spiritual race bloodline. Sa katunayan, ang kanyang bloodline ay hindi katumbas ng isang sulyap mula sa spiritual race. Ngunit iba si Zhao Yufei. Siya ay miyembro ng spiritual race. Mukhang ang dalawa kong disipulo ang higit na nakinabang sa pagdating ni Zhao Fang. Hinaplos ng ancient god floating spirit ang kanyang balbas at tumawa. Ang pagdating ni Zhao Fang ay tumama kay Yuan Long at naging sanhi ng masigasig niyang paglinang, kung saan nagawa niyang makamit ang isang pambihirang tagumpay. Samantala, si Zhao Yufei ay nag-aalala para kay Zhao Fang mula noong siya ay dumating, ang kanyang isip ay masyadong puno ng ligaw na pag-iisip upang masigasig na linangin. Gayunpaman, ang mga alalahanin na ito ay wala na, at ang kanyang lakas ay nahuhulog na sa likod ni Zhao Fang, kaya ang kanyang potensyal ay ganap na nasigla. King of Gods, Kabanata 1278. Heaven Crystal Fire Spirit Vein. Sa paggamit ni Zhao Yufei ng kanyang buong lakas, dahan-daang nawalan ng malay ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Matapos makipaglaban ng kaunti, pumayag ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Wala nang pag-aalinlangan na si Zhao Yufei ang pinakamalakas na taong nakikipagkumpetensya sa yugto ng rank 4 True God. Nang matapos ang labanan, tumingin si Zhao Yufei kay Zhao Fang. Tumanggo si Zhao Fang, at agad na ipinakita ni Zhao Yufei ang isang nagniningning ng ngiti. Nang matapos ang laban ni Zhao Yufei, sinulyapan ni Zhao Fang ang labanang nagaganap sa kanyang entablado. Ang nakikipaglaban sa oras na ito ay si Zhang Yutong. Mukhang naging mas malakas siya kaysa dati. Kasama ang kanyang spiritual race na bloodline, isa siya sa pinakasikat na rank 6 True Gods. Lumipas ang kalahating araw. Ang yugto ng ancient god ay may kakaunting tao, kaya ang paligsahan doon ay papalapit na sa pagtatapos nito. Si Zhao Fang na naman. Ang kanyang kalaban ay True God Long Yuan. Ang True God na si Long Yuan ay ang pinakamataas na rank 6 True God na may bloodline ng spiritual race. Isa siya sa pinakamalakas na eksperto sa rank 6 True God stage. Sa oras na ito, ang tanging dalawang tao na hindi pa natatalo ay sina True God Long Yuan at Zhao Fang. Kaya, ito ay isang lubos na inaasahang laban. Turuan mo ako. Seryosong sabi ni True God Long Yuan. Pagkasabi nito, inactivate niya ang kanyang spiritual race bloodline. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa nagyayelong liwanag habang ang presyon ng isang nangingibabaw na bloodline ay dumaan sa entablado. Swish! Agad na kumurap si Zhao Fang sa tabi ng True God Long Yuan at casual na pinakawalan ang palad. Anong hindi ka pani-paniwalang bilis? Mabilis na nag-react ang True God Long Yuan, gamit ang kanyang divine power at bloodline para palakasin ang depensa sa lugar na inaatake ni Zhao Fang at matagumpay na hinaharangan ito. Gayunpaman, hindi tumigil si Zhao Fang, kumurap sa kabilang panig at muling hinampaz ang kanyang palad. Napilitan si Long Yuan sa passive defense na walang pagkakataon na umatake. Ha! Ang True God Long Yuan ay sumigaw, itinulak ang kanyang bloodline sa mga limitasyon nito upang hindi niya pansinin ang isang pag-atake mula kay Zhao Fang at maglunsad ng isang galit na pag-atake sa kanyang sarili. Ang malakristal na liwanag sa paligid niya ay napalitan ng isang napakalaking ice dragon na umabant. Heaven Incinerating Lightning Fire. Binago ni Zhao Fang ang kanyang 5 elements Tribulation Lightning Divine Power sa Fire Tribulation Lightning Divine Power at nagpaputok ng isang palad. Boom!
Ang palad na ito ay umatake sa True God Long Yuan na parang demonyo ng kidlat at apoy. Para kay Zhao Feng mismo, pagkatapos na iputok ang palad na ito, kumurap siya sa isa sa mga blind spot ng True God Long Yuan at naglunsad ng matinding pag-atake. Plush! Ang True God Long Yuan ay nagsuka ng dugo at unti-unting nawalan ng lupa. Pagkatapos ng 3 palitan, pumayag siya. Maging ang True God Long Yuan ay natalo. Napakabilis ni Zhao Feng habang malakas ang kanyang pag-atake. Kahit ang True God Long Yuan ay walang magawa tungkol dito. Dati, si Zhao Feng at True God Long Yuan lang ang hindi natalo, pero ngayon, True God Long Yuan ang natalo kay Zhao Feng. Sa kalangitan, ang mga makapangyarihang elder ng spiritual race ay nakatingin sa True God Long Yuan. Hindi masama ang talento ni True God Long Yuan. Sa murang edad, nagawa na niyang maabot ang rank 6 True God. Nako, lubos na nalampasan siya ni Zhao Feng. Isang alagad ng spiritual race na nasa angkop na edad. Ilagay mo siya sa listahan. Nag-usap ang 3 ancient god. Mabilis na dumating muli ang isa pang round. Sa susunod na round, tumalon ang kalaban ni Zhao Feng sa entablado na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Si Zhao Feng na naman. Ang kanyang kalaban ay si Zhang Yutong. Nawala ang daldalan sa paligid ng entablado. Alam ng lahat na, pagkatapos na pumasok si Zhao Feng sa Heavenly Divine Realm, nakipag-away siya kay Zhang Yutong, kung saan si Zhang Yutong ay matamang natalo. Ngunit si Zhang Yutong ay isang spiritual race na henyo ng kasalukuyang henerasyon na may malaking awtoridad. Marami sa mga taong kapareho niya ang nagtrato sa kanya ng labis na pangamba. Hindi nagpalitan ng salita ang dalawang kalahok at direktang nagsimulang mag-away. Hindi man lang siya nasugatan, ni hindi naubos ang lakas niya. Sa sandaling mag-away sila, naunawaan ni Zhang Yutong ang sitwasyon ni Zhao Feng. Pagkatapos, sumuko si Zhang Yutong sa pag-atake at tumutok sa pagdepensa at pag-iwas. Ang spiritual race bloodline ay may napakalakas na mga katangian ng pagtatanggol, at sa isang sitwasyon kung saan ang kanyang lakas ay pinigilan at hindi niya magamit ang kanyang mga trump card, mahihirapan si Zhao Feng na malampasan ang depensang ito. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, biglang binawi ni Zhang Yutong ang kanyang lakas. Hindi kita kayang talunin, may mga laban pa mamaya. Kailangan kong i-conserve ang lakas ko. Kusang pumayag si Zhang Yutong. Si Zhao Feng ay hindi natalo hanggang sa puntong ito, at ang kanyang mga kalaban ay maaaring agad na pumayag o pumayag pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok sa kanya. At kahit na pumayag si Zhang Yutong, siya ang pinakamatagal na lumaban kay Zhao Feng. Sa ganitong paraan, nagawa niyang pangalagaan ang ilan sa kanyang pagmamataas. Napagpasyahan ni Zhang Yutong ang planong ito bago pa man tumuntong sa entablado. Bao Yuan, Zhang Yutong, True God Long Yuan. Wala ni isa sa kanila ang katapat ni Zhao Feng. Ni hindi nila siya kayang sugatan. Mukhang si Zhao Feng ang mauuna sa ating entablado. Ilang rank 6 True God ang nanlumo sa katotohanang ito. Naisip nilang lahat na si Zhao Feng ay masusugatan o mapapagod pagkatapos makipaglaban sa makapangyarihang rank 6 True Gods na ito. Marahil ay matatalo pa si Zhao Feng ng isa o dalawang laban. Ngunit si Zhao Feng ay nanatiling ganap na hindi nasaktan sa kabuuan. Aaminin ko ang pagkatalo. Sa susunod na round, medyo mahina ang kalaban ni Zhao Feng at pumayag na hindi man lang umaakyat sa stage. Baka hindi ko na kailangan pang lumaban simula ngayon. Bulalas ni Zhao Feng. Ang batang ito ay mayabang. Ang ilang rank 6 True Gods ay nagalit sa mga salita ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang mas malakas na rank 6 True Gods ay natalo na kay Zhao Feng. Walang ibang maaaring maging banta kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, natapos ang mga laban sa rank 7 Ancient God. Sa rank 7 Ancient God Contest para sa Pure Spirit Sacred Water, unang pwesto. Ancient God True Sea. Pangalawang pwesto. Ancient God Ice Origin. Isang elder ang nag-anunsyo ng rangkang. Ang unang lugar na Ancient God True Sea ay isang Ancient God mula sa ilang henerasyon ang nakalipas. Medyo matanda na siya at may napakalalim na reserba. Tinalo niya ang Ancient God Ice Origin para makuha ang unang pwesto. Ang Ancient God Ice Origin ay hindi pa mahigit sa 200, ngunit natalo na niya ang lahat ng iba pang rank 7 Ancient Gods maliban sa Ancient God True Sea.
Bagaman siya ay pangalawa, nakamit niya ang higit na kaluwalhatian kaysa sa taong nasa unang lugar. Naniniwala ang lahat na ang Ancient God Ice origin ay hindi mangangailangan ng napakaraming taon para umalis sa unang lugar sa alikabok. Nang matapos ang mga laban ng Ancient God, nagsimulang seryosong bigyang pansin ni Zhao Fang ang mga laban sa Rank 6 Ancient God. Unang lugar ay ako habang ang pangalawang pwesto ay dapat na True God Long Yuan. Sa orihinal, walang garantiya kung ano ang magiging resulta ng laban ni na Bao Yuan at True God Long Yuan. Ngunit si Bao Yuan ay nasugatan sa unang pakikipaglaban kay Zhao Fang, at ang kanyang lumalalang kondisyon ay naging dahilan ng pagkatalo niya sa True God Long Yuan. Pagkatapos makipaglaban ni Bao Yuan sa True God Long Yuan, nakipag-away siya kay Zhang Yutong at muli siyang natalo. Sa madaling salita, malas si Bao Yuan sa araw na ito. Ang unang labanan kay Zhao Fang ay naging dahilan upang siya ay nasa mahinang kondisyon para sa natitirang mga laban. Talagang hindi siya natalo. Tumingin ang Ancient God Ice origin sa Rank 6 True God stage, ang kanyang ekspresyon ay nagyayelo at madilim. Kahit na siya ay lumaban sa ibang yugto mula kay Zhao Fang, natalo pa rin siya sa isang laban. Ang katotohanan na si Zhao Fang ay ganap na hindi natalo ay nag-iwan ng Ancient God Ice origin na lubhang hindi komportable. Napakalakas ng batang ito. Kailangan ko siyang talunin sa isang labanan bago siya maging isang Ancient God. Ang mga mata ni Jin Kun ay kumislap ng matalim na liwanag habang ginagawa niya ang kanyang mga plano. Tinalo ni Zhao Fang ang halos lahat ng Rank 6 True Gods ng spiritual race. Kung hinamon ni Jin Kun si Zhao Fang sa isang labanan sa sitwasyong ito, hindi magiging ganoon kaiya ang kanyang pagkawala. Aaminin ko, sa round na ito, direktang pumayag ang kalaban ni Zhao Fang, isang kabataang kulay abo ang balat. Pumayag ng walang laban, anong silbi mo? Malamig na panunuyan ng Ancient God Ice origin mula sa karamihan ng Rank 7 Ancient Gods. Paumanhin. Nanginginig ang batang kulay abo nang ibinaba niya ang kanyang ulo at nawala sa karamihan. Ang mga laban sa Rank 6 True God ay malapit nang natapos. Sa Rank 6 True God Contest para sa Pure Spirit Sacred Water, unang pwesto. Zhao Fang. Pangalawang pwesto. True God Long Yuan. Ikatlong pwesto. Zhang Yutong. Nang ipahayag ang mga resulta, lumikha pa rin sila ng kaguluhan. Tulad ng inaasahan, si Zhao Fang ang pinakamalakas sa kanyang ranggo. Marahil kapag nakapasok si Zhao Fang sa Rank 7, siya ang magiging pinakamalakas na Rank 7 Ancient God ng spiritual race. Nadama ng mga disipulo ng spiritual race ang lahat ng uri ng emosyon tungkol dito. Nagpatuloy ang paligsahan para sa Pure Spirit Sacred Water. Ang Rank 5 True God at Rank 4 True God contest ay natapos kaagad pagkatapos. Tapos na ang paligsahan para sa Pure Spirit Sacred Water. Mayroon akong isang mahalagang bagay na iaanunsyo. Biglang nagsalita ang Ancient God Elder, ang kanyang malakas at maliwanag na boses ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Lahat ng tao sa plaza ay naging solemna at magalang. Nabanggit na ito ng Elder bago magsimula ang paligsahan. Alam ng lahat na, 200 taon na ang nakalilipas, natuklasan ang isang Heaven Crystal Fire Spirit na ugat sa hangganan sa pagitan ng spiritual race at ng Blazing Golden Race. Para sa ugat na ito, ang spiritual race ay nagkaroon ng hindi maliit na bilang ng mga salungatan sa Blazing Golden Race, kahit isang digmaan. Ang mga Ancient God ng spiritual race nang ay nagsimulang tame time na magsalita. Unti-unting napagtanto ng mga disipulo ng spiritual race kung ano ang nangyayari. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay mayroong maraming kakaibang uri ng mga lupain at kapaligiran na maaaring magbunga ng ore veins bukod sa God Crystal Veins. Ang Heaven Crystal Fire Spirit na vein na ito ay orihinal na isang dekalidad na God Crystal Vein, ngunit dahil ito ay sumanib sa makapangyarihang fire intent, ang Heaven Earth Yuan Chi at Divine Power na nakapaloob sa ugat na ito ay mas dalisay kaysa sa isang dekalidad na God Crystal na ugat. Bukod pa riyan, ang Heaven Crystal Fire Spirit Stones na ginawa ng ugat na ito ay mga kultibasyon na kayamanan sa mga practitioner ng Flame Dao. Pareho nilang maisulong ang kanilang paglilinang at ang antas ng kanilang intent. Ang ugat na ito ay nagkataon na nasa hangganan ng 2 pangkat na may 5 bituin. Ang mga paksayo na ito ay mga kaaway na,
At dahil ang ugat na ito ay maaaring magpasya sa kinabukasan ng isang panig, ang dalawang paksayon ay nasangkot sa hindi mabilang na mga salungatan at labanan tungkol dito. Dati, nagpasya ang dalawang lahi na tukuyin ang pagmamay-ari ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat ayon sa isang laban sa pagsusugal. Pagkatapos sabihin ito ng Ancient God Elder, inilibot niya ang kanyang mga mata sa mga batang disipulo sa ibaba. Isang laban sa pagsusugal. Kumikislap ang mga mata ng Ancient God Ice Origin. Ang magkabilang lahi ay magpapadala ng 10 kabataang disipulo para magduel laban sa isa't isa. Ang huling resulta ay gagamitin upang matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng Heaven Crystal Fire Spirit Vein. Kaya, pipili ako ng 10 sa inyo para lumahok sa laban na ito sa pagsusugal. Pagdating ng panahon, sa bawat kalaban na matatalo mo, bibigyan ka ng 20,000 kontribusyon na puntos. Bukod dito, kung makuha natin ang Heaven Crystal Fire Spirit Vein, ang mga kalahok ay magkakaroon ng dagdag na reward na Heaven Crystal Fire Spirit Stones. Paliwanag ng Ancient God Elder. 20,000 puntos ng kontribusyon. Heaven Crystal Fire Spirit Stones. Ang hindi mabilang na mga disipulo ay agad na nagsimulang magdaldalan sa kanilang mga sarili, ang kanilang mga mata ay pumuputok ng gintong liwanag. 20,000 puntos ng kontribusyon ay isang astronomical na numero sa rank 4 True God, na halos hindi na matamo. Kahit na ang rank 7 Ancient Gods ay nahirapang labanan ang pang-akit ng 20,000 kontribusyon na puntos. Kung matalo ko ang dalawa, makakakuha ako ng 40,000, 60,000 kung matalo ko ang tatlo. At mayroon ding Heaven Crystal Fire Spirit Stones. Ang Ancient God Ice Origin ay nagpakita ng pambihirang hitsura ng pananabik sa kanyang mukha. Mga puntos ng kontribusyon. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang din sa interes. Sa kasalukuyan, ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body ay parehong nilinang hanggang sa tuktok. Agad niyang kailangan ang isang pamamaraan sa antas ng Ancient God, marahil kahit isang pamamaraan na maaari niyang linangin hanggang sa antas ng God Lord. Kung hindi, ang kanyang cultivation ay ititigil sa rank 7 Ancient God. Kung gusto niyang makakuha ng teknik mula sa spiritual race, ang pinakadirektang paraan ay ang pagpapalitan ng isa gamit ang mga kontribusyon na puntos. At bukod sa mga kontribusyon na puntos, mayroon ding gantimpala ng Heaven Crystal Fire Spirit Stones. Ang bawat Heaven Crystal Fire Spirit Stone ay mahalagang katumbas ng isang dekalidad na God Crystal, at ito ay napakahalaga din sa mga nagsasaka ng Flame Dao.